Pabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's 8:57 in the evening here in the Philippines and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Welcome back, no? Tagal-tagal ring oras na hindi po tayo nakakapag-live pero patuloy pa rin tayo sa mga mahalagang topic ngayon kasi yung una nating pag-uusapan ay itong ang patungkol dito, nawiwindang na po ang lahat ng mga kalaban ni VP Sara. Nawiwindang pati itong mga dilawan, no? Sa nangyari dito kay VP Sara at ni Leni Robredo. Ang daming mga speculations. Nakakatawa nga eh. Sobrang daming speculations na grabe, walang mga common sense itong mga taong ito. Linagyan ng kulay ang pagkikita ni VP Sara at itong si Leni Robredo. Bakit kayo ganyan? Okay, so yan ang una nating pag-uusapan at maraming mga political expert, political expert kuno. Hay nako, mix doon na yung ating secretary ng mga moderators. Ayan, hello po, Ma'am Migs. So yan ang una nating pag-uusapan ha. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong ang budget ng presidente ng Pilipinas. Ha? Lusot ka agad sa Senado. Nakakatawa. Lusot ka agad. Ha? Mababang pondo, di makakaapekto sa serbisyo ayon kay Bersamin. Mababang 10 billion, mababa rin para sa inyo. Hindi. Ang pag-usapan natin dito, bakit kung si VP Sara, ang dami nyo pang tanong, gusto nyo pang gurgurin sa mga tanong ninyo si VP Sara, pero kung si Presidente Bongbong Marcos, approve ka agad? Ay nako. Nagpapa-obvious lang kayo na sobrang bias ninyo. Di ba? O, mamaya, pag-usapan natin yan. At pangatlo nating pag-usapan, nangingilabot ako dito sa ginawa ni Martin Romualdez na parang, di ko lang alam ha, I'm not so sure kung saang lugar yon, pero nakunan siya in video na itong si Martin Romualdez parang nag-game show. Namimigay kuno ng 15,000 sa mga estudyante. O yan, ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo, okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, tulungan nyo po ako, help me po na i-like at saka i-share itong video natin para guys, kakalat itong ating balita at mamulat ang mata ng ating taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, and also guys, importante ha, sa mga nanonood dito, ang daming mga nanonood na hindi pa naka-follow at hindi pa naka-subscribe sa akin. So, importante yan ha, para updated kayo lagi sa ating mga balita. And also guys, yung cellphone ninyo, ma-notify ha kung meron tayong live na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-follow at subscribe. Follow, subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan, maraming salamat. Okay. So, simulan natin itong si VP Sara at itong si Leni Robredo. Ang pagmi-meeting nila raw, posibleng bahagi ng political strategy para sa 2025 election. Ako natatawa ako dito eh. Bakit nyo kinulayan ang pagkikita ni VP Sara at ni Leni Robredo? In the first place, wala naman yun eh. It's part of the festival doon na pumunta nga itong si VP Sara. Siyempre, nag-courtesy. Diba? And si VP Sara naman, baluarte yun ni Leni Robredo, nirerespeto niya. Pinuntahan niya. Pero kung ayaw ni Leni Robredo puntahan siya, hindi naman na siguro mamimilit si VP Sara. Pero the fact na welcome si VP Sara, so they are good. Okay? Bakit nyo kinulayan? Itong mga political expert raw na sus, grabe. Di ko nga alam na saan nakalagay itong mga utak nitong mga political experts na ito. Na imagine si VP Sara at si Leni Robredo magkaalyado sa eleksyon. Hindi yan. Sinabi pa nga ni Leni Robredo na tatakbo siyang mayor dyan sa Naga. So, hindi na natin yun i-overanalyze. Di ba? Ito yung balita. Magre-react tayo ha. Kasi sobra kayo eh. Hindi na, nabulabog, nawindang na itong mga kalaban ng mga Duterte. Hindi ko lang alam kung... Ay, naku. Okay, ito. Pasok. Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting eh. Lagi naman sila nagmi-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Pasion, kaugnay sa ikaw, political expert, itong si Ferdy raw. Alam mo, bago ka magkomentaryo, siguraduhin mo, nakilala mo ang pagkatao nitong si VP Sara. Hindi ganyan si VP Sara. Akala niya, para silang na-pressure ngayon eh. Akala nyo makipagkaalyado si VP Sara kay Leni Robredo? Yun ba ang akala nyo? Natatawa kami.
VP Sara doesn't need mga dilawan. Ha? Yan ang una nating iisipin. Hindi po siya nangangailangan ng dilawan. Yung pagpunta ni VP Sara, again, let me tell you again, hindi po yun political. Yung pagpunta niya sa bahay ni Leni Robredo, personal yun. Hindi ba kayo makakaintindi doon? Ganyan si VP Sara? Desperado para makipagkaalyado kay Leni Robredo? Hello? Sino ang mas maraming supporters? Si VP Sara or si Leni Robredo? Si VP Sara ang maraming supporters. Tapos siya pa ngayon ang desperado? Hindi. Hindi talaga yan mangyayari. Ito lang, kinulayan nyo lang talaga ang pagpunta ni VP Sara doon. Yun ang totoo. Huwag na tayong magbulan. Pabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pacion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda Hoy, Pasyon. Political expert, Pasyon. Makinig ka. Ha? Prangkahan kita. What if this coming 2025 or 2028, hindi magtandem itong si VP Sara at si Leni Robredo? Mapapahiya ka dito. Because I'm pretty sure and confident na hindi talaga yan mangyayari. Ha? Hindi talaga. Ang advokasya ni VP Sara at ang advokasya ni Leni Robredo magkaiba. At itong si VP Sara, ito yung type of person na may prinsipyo. Ang kanyang prinsipyo po, hindi yan. Ang kanyang prinsipyo, hindi niya isusugal na makipagkaalyado dito sa mga pinklawan. Hello? Maprinsipyo yan si VP Sara. And I know, itong si Leni Robredo, I think hindi naman siguro rin makipagkaalyado ito kay VP Sara. Bakit nyo kinulayan talaga? Kaya kayo ngayon nag-overanalyze kayo. Kayo, Hontiveros, di ko lang alam ha, itong si Hontiveros, I think naka-understand sila dito kay Leni Robredo, sa ginawa ni Leni Robredo. Pero, ito si Nakiko, Bam, Chel Jokno, itong si Hontiveros, alam kong galit kayo kay VP Sara. Pero hindi naman siguro sila galit sa ginawa ni Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo rin, sa tingin ko, naging respectful rin. Di ba? Pero bakit kinulayan talaga? Kung makikita mo nga sa social media, si Presidente Bongbong Marcos, bagsak na nga yung suporta niya. Tingnan nyo yung mga comment section sa mga balita patungkol ni PBBM. Lahat doon ang babash na kay PBBM. Kasi palpak nga. Si Martin Romualdez, palpak rin. Ha? Siguro, tataas yung rating ni Martin Romualdez dahil sa ayuda-ayuda na yan, pero at the end of the day, ang hahanapin po ng taong bayan, yung tunay na nagmalasakit sa taong bayan. Alam ng taong bayan, ng ayuda na yan, pera yan ng taong bayan, hindi yan kay Romualdez. So hindi pa rin yan ibuboto ng taong bayan. Huwag na tayong magbulan. o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa literato ni Bongbong at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli. Hindi, ikaw ba? Pasyon. Wala ka talagang common sense. Hindi talaga yan pwede. Alam mo ba kung bakit? Sa war on drugs pa lang, hindi na, magkaiba na ang desisyon ni Leni Robredo at ni VP Sara. So hindi talaga yan magkatandem. Ayaw ni Leni Robredo yan, war on drugs na yan, yung style nila. Ang kay VP Sara, similar lang yan sa ginawa ng tatay niya. So doon pa lamang, hindi sila magkasundo doon. Pasyon. Huwag kang pabida, huwag kang feeling expert dyan. Professor ka naman, pero hindi ka marunong mag-analyze. Ang mga Duterte, na kung saan naman sila talaga nanggaling, at maaaring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente. Of course, si VP Sara po, tatakbo yan. Kasi ipupush yan ng kanyang supporters. Ipupush yan ng taong bayan na tatakbo yan. Yan na lang ang pag-asa natin sa bansang ito. So, wag mong pangunahan na, hindi siya naniniwala na si VP Sara hindi tatakbo sa 2028. Yes, of course, gusto naming, halos siguro lahat ng tao, gustong tumakbo itong si VP Sara. Pasyon, makinig ka. Gusto ang taong bayan na tumakbo si VP Sara sa 2028. Kasi para sa amin, siya na lang ang pag-asa ng bayan ito. Okay? So, si VP Sara, wala siyang choice. If talagang ang taong bayan ang mag-push sa kanya na tumakbo. Isip-isip rin, Pasyon. Sa 2028 national elections, malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon, gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Hoy, Pasyon, yang mga ginagawa po ni VP Sara, trabaho yan. Hindi yan pagpapakita na mainteresado siyang maging presidente. Hindi. Lahat ng ginagawa niya dyan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili.
Oh, sa nakikita ko nga, nung nangyari sa hearing, wala nga siyang paki kung anong sasabihin ng tao sa kanya. Basta anong importante sa kanya, ibubulgar at ibubulgar niya ang mga kabalastugan dyan sa Kongreso. Wala siyang paki. Okay? Hindi yun pagpapakita na gustong tumakbo. Hindi. Mali yung mga analysis mo. Ha? Nag-analyze ako the way si VP Sara hinandol niya ang kanyang sarili. Ipinakita niya sa taong bayan na hindi po siya nangangailangan ng tulong sa mga issues na ibinabato sa kanya. Ibahin niyo si VP Sara. Si VP Sara po ay matapang na tao at may bayag. May prinsipyo po si VP Sara. Ibahin niyo yan. Ibahin niyo yan. Rodrigo Duterte, nasa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Pasion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Ito Pasyon, sasabihin ko sa inyo, kahit pa makipagkaalyado si VP Sara kay Leni Robredo, ang mga supporters ni Leni Robredo, hindi yan susuporta kay VP Sara. Yan ang tandaan mo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman